Okay, hello, magandang araw mga mahal kong angels. So welcome back to Happy Angel Readings. And today we're gonna do reading para sa'yo, Cancer, ang resback ng tadhana sa mga taong nang-api sa'yo, nanakit sa'yo, nagtusok ng iyong puso, at syempre ang mga taong naninira sa'yo, no? Ayun yung dinadown ka. So, napakaganda ng ating ngayon. Aalamin natin sa reading na to kung paano kumikilos ang timbangan ng katarungan, no? The universal justice, no? So, titignan natin kung paano ibinabalik ng universe ang karma sa mga taong nananakit, nagtataksil at nagiging inggitero sa buhay mo. So napakaganda po ng reading na to, hindi po natin gagawin to para mag-guilt or sabihin natin para magbalik tanaw sa inyo. Kailangan po magbalik tanaw sa inyo para mahugot natin ang root ng pinakadulo kung saan nagsimula ang sakit. No, didiscover natin siguro din yung matagal-tagal nang hinanakit ninyo. Bubunutin po natin yan para matotally heal kayo. This is also serve sa healing ninyo, no? So, mag-drop po muna kayo ng energy sa comment. Ayan yung mag-like na rin po kayo sa ating video, mag-hype na rin po kayo sa ating mga cellphone, no? Support Happy Angel Reading. Pag new subscriber ka na, tap the notifications bell. Meron po tayong live, no? Ayan. So gagamit tayo ng guidance ng daily guidance at saka truth soul. Ito yung self-awareness card din para kung saan kayo magpo-focus. Tsaka animal spirit, yan. Sinong gagabay sa inyo, kung sino ano sa laban ninyo, no? So, gagamit tayo ng animal spirit deck din. Ayan, at saka taro. So, kukuha tayo kung ilan ang bumagsak po, no? Ayan, so, start na tayo. Take a deep breath po. I-release nyo po ang mga toxic energy. Inhale nyo po ang peace and harmony and love. And exhale nyo rin po ang mga toxic energy, inggit, fear, yung mga takot, matitigas na ulo, i-release po yan. Ayan. So, kung meron kayong specific persons na tingin yung galit sa inyo, no? Hold that persons para ano natin, no? Ma-release natin ang connection, makat natin ang ties ng persons na yan sa'yo. Okay, so mag-ano lang uli ako, no? Pero na-cleanse ko na to. Cleanse ko lang kayo, no? Jesus. Ayan. So, kukuha tayo ng 6 na card, ay 5 card. Okay, spirit guide, para po ito sa ating Cancer persons. 1. Para po kay Cancer. 2. Kuha tayo ng animal spirit. Para po ito kay Cancer spirit guide.
para kay Cancer. Lizard Spirit daw. Yan, Lizard Spirit. Baka importante po ang 38 number sa inyo. Ito yung gusto ipalam ng souls ninyo, no? Ang soul truth. Para po ito kay Cancer. Para kay Cancer. Take one. What am I most afraid of losing? Yan daw ang gustong ipaalam sa inyo. At ang inyong guidance. Be honest with yourself, ang sabi. Ayan, ha? Mahihil na kayo niyan. So, Cancer, nagsisimula tayo sa Nine of Swords. Ang card na to is, sabihin natin, nagpapakita ng matinding mental anguish, sleepless night, at overthinking, no? Ito. Sobrang bigat ng pinagdadaanan mo kung saan maraming gabi na hindi ka makatulog dahil sa paulit-ulit na pag-ikot sa isip mo ng mga masasakit na salita at aksyon ng ibang tao, no? Pero ang Nine of Swords dito ay isang paalala na karamihan sa mga kinakatakutan mo ngayon ay produkto lamang ng nakaraang trauma, no? That was past trauma. So, ang sakit ay totoong nangyari, no? Ngunit ang paulit-ulit na pagpaparusa sa sarili mo, sa isip ay oras na para wakasan. It's about time that need to finish, no? Nakikita mo andito ang Nine of Pentacles at ang Star. Dalawa ang bumagsak, no? Bakit kanila ginawan ng masama? Dito natin nakikita ang iyong tunay na energy, no? Ng Nine of Pentacles at the Star. So, ito yung sabihin nating, ikaw ay yung parang sabihin natin, ikaw ay isang taong may sariling sikap, no? Ikaw yung taong sabihin natin independent. I'm sorry, ano pala to? I'm sorry, Empress pala. Napakadami mong resources, sabihin natin, kinaingitan ka dahil maramayaman ka rin siguro, or you are very working hard. Kasi ang Empress is, everything is nasa yun eh, ang lahat eh, no? Kumbaga, you are very sweet, loving, tender, giver, a good mother, no? A good provider, rich, beautiful. Kita mo naman, sino ba namang hindi maiinggit dyan? Eh parang nang naghagis si Lord ng mga ng mga kagandahan, sinalo mo ba? No, Cancer. Sinalo mo. Kaya maraming naiinggit sa'yo. Lalo na, nag-iinisan pa yan pag hindi mo sila pinapansin. Sinalo mo lahat ng kagandahan at blessing ng ating Panginoon. No? Kaya lahat nakatingi sa'yo. Nakatingala sa'yo. They're worshiping you. Isa kang empresa, no? Mapag-alaga, no? Malinis sa bahay. That's all the quality ng Empress, kaya ka kinaingitan. May dinagdagan pa ng Star. Kumbaga, sikat ka rin siguro, no? You got lots of accomplishment because din sa physical feature mo rin, kita mo sama-sama. Kumbaga, sabihin niya na ikaw yung isang taong may sariling sikap, independent din, kaya mo mamuhay ng mag-isa.
At meron kang angking liwanag, no, na kumikislap at ganda na nagbibigay ng pag-asa sa iba. So, naging napagpala ka sa sarili mong pagsusumikap din. At ang iyong aura yung parang isang bituin na, kumbaga, napakatalim because of the star na laging nagniningning. So, ang mismong tagumpay at kagandahan at pagiging self-sufficient din at pagiging mayaman, pamababait, lahat na ng kagandahan actually. Yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng matinding inggit ang mga taong nasa paligid mo. So, hindi lang matanggap na kaya mong tumayo sa sarili mo ring paa nang hindi dumidepende sa kanila na bakit mas mayaman ka kaysa sa kanila. Parang gano'n, no? Na maganda pa lahi mo. O, sino ba naman yan? So, kaya ganyan ang inggit nila. Nakita mo ang Three of Swords. Three of Swords, ito yung sino yung nanakit sa'yo. Talagang naka Three of Swords dito, no? Ito yung nagbubunyag ng eksaktong sakit at kung sino ang nasa likod nito. Ang ex-partner mo, ayan yung heartbreak and betrayal. No? Isang dating nakarelasyon na nagdulot sa'yo ng matinding heartbreak, pinagpalit ka, niloko o pinaramdam sa'yo na hindi ka sapat, samantalang tignan mo naman. No? Pinaramdam sa'yo na you're not worth. Parang itinapon niya ang malalim mong pagmamahal para sa sarili niyang pansariling kagustuhan lang, no? So, ang family at relatives din, andyan yung third party interference din at saka coldness, no? May mga kamag-anak o pamilya na imbes na maging kanlungan mo sila pa yung nagpapasaksak sa puso mo eh. Kumbaga nagtanim sila ng tampo, nagsalita o masasakit laban sa iyo at binabaluktot pa ang katotohanan para magmukha kang masama sa mata ng iba. Baka chinichismis ka, mayaman nga, hindi naman namimigay. Parang gano'n ang mga style ng pamilya. O sabihin natin, mga sister-in-law, mga brother-in-law, mayaman nga, kuripot naman, hindi ka naman tunutulungan, baka gano'n ka, answer. Oh my God. So, toxic friends din, no? Ayan, marami kang disappointment, sabihin natin, ito rin yung mga acquaintances din, mga backstabbing and gossiping. Parang isang grupo ng kaibigan na kinakaingitan ng ang iyong empresa, pagiging empress, at ang pagiging iyong sikat sa star. Kunyari, sa harap mo, nakangiti sila, no? Pero sa likod mo, ayan, sinisiraan ka, pinagkakatuwaan ka. Sakit na, no? Nakakainis yung ganon. Ginagawan ka ng maling kwento para sirain ang iyong reputasyon, ang magandang reputasyon. No? So, nakikita mo rito, may five of wands. This is argument, this ano. Kumbaga, itong five of wands, nagpapakita ng matinding competitions, awayan at tension sa paligid mo. Sa mga taong nanakit sa'yo, ang ex-pamilya at huwad na kaibigan din, no? At nagkaisa para nagkaroon ng internal conflict dahil sa'yo. Kumbaga, sinubukan kang nilang hilain pababa dahil sa inggit. Kumbaga, ginawa nilang kompetisyon ng buhay. O sabihin natin, yung ikaw, ginawa nilang kakompetisyon mo kahit na ang gusto mo lang naman ay kapayapaan at, no? So, ang ingay ng gulo, ang ingay at yung gulo na sinasabi na binabato nila sa'yo, ang dahilan kung bakit ka pumasok sa Nine of Swords dito, no? Bakit di makakapagtulog-tulog, nag-overthinking, may takot, may fear, kaya din ito rin siguro natatakot ka mawalan ng kaibigan, natatakot ka mawalan ng ay ng persons. Kaya yan ang pinapaalala sa iyo ang what am I most afraid of losing? Ano yung kinakatakot mong mawala? So may fear ka, no, na yan yung nag-ugat sa mga hidden na masamang ginagawa sa iyo, no? Hidden heartbreak, hidden pain sa puso mo. So, ang Two of Cups dito, sa kabila ng lahat ng mga away, heartbreak, at karma, no? Pero may regalo ang tadhana sa iyo, ang Two of Cups.
Pagkatapos ng linis na ginawa ng universe sa buhay mo, dumarating na ang tunay na patas, no? At mga mutual respect, isang taong kaibigan o isang katapat na partner sa negosyo o buhay, no? Sa ang panloloko ng ex at pamilya ay paraan ng tadhana para alisin ka sa mga maling tao at idala ka sa taong tunay na magpapahalaga ng puso mo, no? So, ang animal spirit naman, tingnan natin ang mensahe ng animal spirit. 38 ang number at lizard. Ang ibig sabihin nito, dream into a being. Dream the world into a being. No? So, ang lizard actually is parang nagaanyaya sa iyo na magpahinga at pumasok sa mundo ng iyong mga pangarap. Kapag ang isang gabi o sitwasyon ay nagiging masyadong mabigat, ang lizard ay nagtuturo sa iyo na mag-detach at mag-regenerate. Tulad ng buntot o ng tikbalang o anyod na muling tumutubo kapag naputol ang iyong puso. At buhay ay mayroon din kakayahang mag-renew, no? At gumaling ng kusa. So, hayaan mong tadhana ang lumaban para sa iyong habang ikaw ay nagpapahinga o nagdidisenyo ng iyong bagong bukas, no? So, what are your soul? So, what are your soul wanted you to know? Ito na, dito na. Ito ang gustong paalala sa'yo. What am I most afraid of losing? So, babasahin ko po, no? As we grow, change, transform our lives, it requires us to let go of something that was to make room for what will be. If you were to take the big leap today, would you feel scared of losing love, safety, or belonging? What if it was a big fat lie? What if it was impossible to lose any of those things because you have the power to give everything you need to yourself? So, ang today's soul's actions mo, name that fear and look at the worst case scenario. Find a solution to, no, and take your power back by being certain of who you are and where you are going. So, ito yung today's mantra mo, no? Pwede mong sabihin ito, I move forward knowing I am powerful beyond measure. I am loved, I am safe, and I belong. So, tatandaan nyo po, no? Ito lang yung paulit-ulit yung banggitin. Ang ating today's mantra, I move forward knowing I am powerful beyond measure. I love, I am safe, and I belong. Lalagay ko po sa descriptions yung mantra nyo, yung mga affirmations, no? Ayan, so, kung papaliwanag natin to, ang lahat ng sakit mo raw sa Three of Swords dito, ito sa Three of Swords na to, hindi nagbabawas sa'yo ng halaga. Ang iyong liwanag, because you got the star, may star ka pa rito, nako, itong star na to, ito yung, kumbaga, ang iyong liwanag ay hindi kayang patayin ng inggit ng iba. So, ang karma ng mga nananakit sa iyo ay ang pagkawala ng access nila sa iyong napakagandang energy, Cancer. No? So, what are you most afraid of losing? So, ang pinaka kinakatakutan, yung what you're afraid of losing, ikaw, ay ang iyong peace of mind, emotional security, at sovereignty. Ito yung kalayaan. So, natatakot ka na ba kapag nagtiwala ka ulit? Kumbaga, ay mawawala na naman ang iyong nabuong katahimikan. Ngunit ipinapaalala ng iyong kaluluwa na ang tunay mong kapayapaan ay nasa loob mo at wala sino mang ex, pamilya o kaibigan ang makakakuha nito muli sa iyo. No? So, ang mayroong karinak na you also have here the daily guidance. Ang sinabi rito, be honest to yourself. So, ang card sa iyo ay ang pang-araw-araw na gabay. Ay, be honest to yourself. Ay, ito pala. Ito, I'm sorry. Be honest to yourself. Oras na para maging tapat sa sarili mo, Cancer. Aminin mo sa sarili mo kung sino ang mga taong kailangan mo ng tuluyang bitawan.
So, huwag munang ipagliban ang mga relasyong matagal ng patay o may mga taong paulit-ulit na nagpapasakit sa iyo dahil lang sa usapin na nakaraan o dugo na o dugo, no? So, maging tapat ka sa iyong tunay na nararamdaman. Kung pagod ka na, magpahinga ka. Kung kailangan mo nang umalis, humakbang ka na paitaas. Ang katapatan sa sarili mong damdamin ang magiging susi sa iyong ganap na kalayaan at tagumpay, no? So babasahin natin, be honest with yourself. Look into your heart and you will know the truth of the situation. It's safe to admit that the truth to yourself, for we will support and guide you through any necessary changes. Lean upon us for courage and strength to take good care of yourself. Focus only upon your true desire and they'll come to you upon angel wings. So, tingnan niyo raw ang inyong puso at malalaman mo kung anong katotohanan sa isang sitwasyon. Because of this, no? So, napaka-safe mo na i-admit mo ang katotohanan sa sarili mo. Dahil sinusuportahan ka at ginagabayan ka, no? Sa mga kung anumang pagbabago ang mangyayari. So, lean upon us for courage. Sumandal ka sa iyong mga angel, spirit guide para bigyan ka ng lakas at tapang na at para maalagaan mo ang iyong sarili. So, mag-focus ka kung ano lang ang totoo, kung ano ang totoo mong gusto at darating sa iyo ng napakabilis, no? They will come to you upon angel wings, no? Ayan, sana nagustuhan niyo ang ating reading, no? At pahingi naman po ng like and hype. At i-share nyo na rin po ang ating video. Mag-comment po kayo. Pati na rin po sa ating mga new subscriber. Welcome po sa Happy Angel Reading. At pa-type na rin po ang inyong notifications bell. At ano rin po, no? If you want some private reading, meron po kaming promo na monthly reading, love or general, plus may pre-1 questions po sa ating gagawing pagbasa. Promo po namin yan. If you want to avail dyan, please do add me sa FB Messenger, no, for more informations. Okay, thank you so much po and God bless you. Mabuhay po kayo. Pa-share na rin po, no? Thank you.